Walang patid pa rin po ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na napinsala po ng malakas na bagyo sa Visayas at Lindol po doon. Para po sa update niyan, makakausap po natin si DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao. Thank you for joining us again. Asek Dumlao, magandang umaga po. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Alright, Asek Dumlao, si Pangulong Marcos Jr. po kasama po noon, si Secretary Rex Gatchalian ay nag-ikot po muli sa mga apektadong residente ng Lindol. Ano pong update sa mga napamahagi po nating tulong sa kanila? Well, that's correct, Dayan. Alinsunod nga po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng kalamidad na ito. Ang DSWD ay nakapamahagi na ng mahigit 14,000 na mga family food packs, mahigit 2,000 na mga ready-to-eat food boxes. We've also distributed family kits, 95 family kits po ito, 250 modular tents at mga iba pang mga non-food items. Ito po ay pauna pa lang sa mga naipamahagi ng DSWD. We expect these numbers to increase sapagkat yung pong report ng aming Field Office 7 ay kasalukuyan pong isinasaayos. Ngayon, aside from these food and non-food items, dineploy din po ng DSWD yung specialized disaster response vehicles po natin. Isa na dyan yung mobile kitchen na kung saan nakapag-provide nga po tayo ng hot meals sa mga kababayan natin dyan sa Bogo. We've also deployed yung mobile command center, our water tank, and yung water treatment truck para meron din pong mapagkukunan ng mainom na tubig yung mga kababayan natin because as we all know, affected din po yung mga linya ng tubig. Ganyan din po kahapon, we provided financial assistance doon sa mga pamilya na may miyembro po na pumusay, and then we've also committed to shoulder yung burial expenses po nila. Para sa mga nasugatan, we have also provided financial assistance. Ngayon din po, ongoing tayong nag-provide ng psychosocial mental health services. Yung pong incident stress debriefing ginagawa natin para makaution yung impact ng sudden crisis dun sa mga kababayan po natin. Nagpapatuloy ang isinasagawa na disaster response operations ng ating pong ahensya. More food packs are coming in mula sa ating Visayas Disaster Resource Center. And Dayan, yesterday, upon the instruction of the President, ang DSWD ay namahagi rin ng mga food packs through the parish social action centers. Tinap po natin sila as alternative distribution sites dahil alam naman natin may mga community volunteers din po sila. So sa pamamaraan na yan, mas magiging mabilis yung pagpapahatid po natin ng tulong din. Alright, Asek Dumlao, isa rin po sa mga napansin po namin sa mga videos uploaded online. Yung ilan po nating mga kababayan, yung ilan po nasa may kalsada po sila nanunuluyan dahil hindi pa nga po makabalik dahil sa possibility of aftershocks. Paano po ba natin sila matutulungan na magkaroon po sila ng mga tents siguro na po pwede pong safely doon po sila manuluyan po, Asek? Yes, tama, Dayan. Napansin yan, that was an observation yesterday, and we totally understand, kasi yung iba nga natatakot pa na bumalik sa kanila pong mga tahanan because of the aftershock. Ang DSWD po, nakapag-release tayo ng family tents at mga modular tents na makakatulong po to, of course, provide shelter sa mga kababayan po natin who prefer not to return to their respective homes as of yet. But of course, ito ay tiniyak natin para at least may masisilungan naman po sila sa mga open spaces o sa mga gilid po ng kanila pong mga tahanan. Well, Asek Dumlao, may mga kababayan po tayong na-injure because of this incident. Makakatulong rin po ba yung DSWD in terms of their medical expenses? Tama, Dayan. Through the assistance to individuals in crisis situation, nagpo-provide din po tayo ng pangangailangan pang medical. Especially na may mga pasyente nga, nakita naman natin from the hospital, may mga patients din. And then yung mga dahil doon sa pag-insidente ng pag-collapse, meron po mga
nakaranas ng pagkakasugat. So tutulungan din po natin sila sa pamamagitan nga ng medical assistance ng DSWD. Ma'am, regarding lamang din po ulit dun sa ating pong mga affected individuals, kasi meron din pong litrato tungkol dun sa mga individuals na natutulog po na may plastic po na protection po sa ulan, I understand. Ano po ang po pwede po nating maitulong po sa kanila para hindi naman po yung kanila pong sitwasyon ay ganito, ma'am? Yeah. Actually, we were informed by our regional director last night that this incident happened that night when the tremor occurred. Yung araw po na tumama yung malakas na lindol. And it was raining hard that night daw po. Kaya ang explanation ng local chief executive ay kumuha sila muna ng plastic to cover themselves. But this has already been addressed. The situation is different now, sabi ng mayor, dahil bumalik ng araw po sa kanila pong mga tahanan itong mga individuals. But again, to make sure na ma-address naman po itong case na to at hindi maulit, mag-provide din po ang DSWD ng mga family tents. And I'd like to mention na alam niyo po sa Medellin, meron pong 1,000 family food packs po na naka-preposition doon. And that was immediately released by the LGU to those who have been affected. And today, 25,000 more are arriving from our Visayas Disaster Resource Center. Alright, ma'am, kamustahin ko naman po ang ating po mga kawani ng DSWD at ating po mga volunteers. Kamusta po sila? Kasi of course, ang ating po mga frontliners ay dapat rin po silang maprotektahan at siguro makapagpahinga rin po once in a while. Paano po ang ating ginagawa sa ating po mga kawani? Yeah, I'd like to start in addressing that by saying that we are really very grateful to all angels in Red Vest for their dedication, for their sacrifices, and for their commitment in ensuring na ibibigay yung pangangailangan po ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong malakas na lindol. On the part of the DSWD, tinitiyak din po natin na maayos yung kalagayan ng ating mga angels in Red Vest. Meron pong schedules ang ating mga personnel kung kailan po sila madedeploy para hindi naman po maka-experience ng fatigue ang bawat angel in Red Vest. So, nagkakaroon nga po ng schedules ang bawat party team na de-deploy dyan para makapagpahinga rin yung mga naunang na-deploy while others are continuing with the performance or the fulfillment of the mandate of the department. Now, ang understanding talagang kailangan rin po ng atin namang mga affected individuals, tubig at saka po yung pagkain. So magiging sufficient naman po yung supply po natin ng mga ito para po sa ating pong mga affected individuals po, ASEC? Yes, Diane, tama ka dyan. Sa katunayan, mahigit 401,000 family food packs ang nandyan po sa aming Visayas Disaster Resource Center. And that's ready for disposal. Yan po ay na-distribute natin doon sa mga LGUs o doon sa mga lugar na naapektuhan. And daily ay nagpo-produce pa rin po tayo ng mga around 18 to 20,000 family food packs. So we are able to address yung pong pangangailangan ng mga naapektuhan pong lugar. Okay, maiba naman po ako, ASEC. Ito po isang pinabantayan pa, yung bagyong Paulo. So may mga preposition the family food packs din po ba tayo dito sa posible pong daanan po ng bagyo pong ito? Tama ka dyan, Diane. In Region 2, we have more than 137,000 family food packs. In Region 3, we have more than 249,000 family food packs na naka-preposition. In Aurora alone, nasa mahigit 22,000 family food packs po yung naka-preposition dyan po sa ating mga warehouses. So nakahanda po tayo, again, na tugunan yung pangangailangan po ng mga maapektuhan natin ng mga kababayan. Dito nga po si Bagyong Paulo. Well, on that note, thank you for joining us again dito po sa Rise and Shine Pilipinas para po sa update na tulong na ibinibigay ng DSWD. Muli nakapanayan po natin, Assistant Secretary Irene Dumlao. Thank you again, ASEC Dumlao. Magandang umaga at maraming salamat po.